PBB Club 2.0. Heath mukhang delikado ngayong nominasyon, sa tatlong nominado ngayon, Sofia, Caprice, at Heath, kung magiging totoo lang tayo, may isang pangalan na automatic na nagtitrigger ng kaba. At hindi ito dahil mahina siya bilang housemate, kundi dahil siya ang pinakadihado sa labas ng bahay ni Kuya ngayon. Oo, si Heath Hornales. Hindi ito hate, hindi ito paninira. Ito ay real talk, yung klaseng usapan na kailangan marinig ng fandom lalo na kapag papalapit na ang eviction night. Unahin na natin ang obvious, ikaapat na nominasyon na ito ni Heath. Sa PBB, hindi lang ito numero. Isa itong warning bell. Sa bawat nomination, may kapalit, pagod, ubus na funds, at emotional fatigue ng supporters. Kahit gaano pa kalaki ang puso ng fandom, darating talaga ang punto na mapapagod ka. Hindi dahil ayaw mo na, kundi dahil tao ka lang din. Samantalang sina Sofia at Caprice, unang beses pa lang nila sa ganitong klaseng sitwasyon. Fresh pa ang urgency, fresh pa ang gulat, fresh pa ang galaw ng fandom. Kay Heath, sanay na tayong ilaban siya, at minsan, doon tayo nadadapuan ng peligro, nagiging kampante ang iba, iniisip, kaya na yan. Pero ang totoo, hindi na, hindi ngayon. Ikalawa, hati ang boto. Ito ang hindi masyadong sinasabi pero ramdam ng lahat. May shippers, may CVs, may solo supporters, may mga nahahati ang focus, kung saan ilalagay ang boto, kanino uunahin, kanino mas, may chance. Sa teorya, maganda yan, ibig sabihin maraming sumusuporta. Sa praktikal na laban ng eviction, delikado. Habang hati-hati ang atensyon kay Heath, ang ibang nominado ay buo ang direction. Isang target, isang focus, isang pangalan. Sa botohan, hindi emosyon ang nananalo, strategy. Ikatlo, industry advantage. Hindi natin pwedeng ipikit ang mata rito. Si Sofia, matagal na sa industriya. May pangalan, may reach, may mga artistang kayang mag-post, mag-share, mag-ingay. Kahit hindi mag-effort ng todo ang core fandom, may natural na visibility siya. Si Caprice, ganun din. May solid recall sa masa, may market appeal, at may image na madaling i-push. Kahit tahimik ang fans minsan, malakas pa rin ang dating. Si Heath, aminin natin, wala pa siya roon. Hindi dahil wala siyang talento. Hindi dahil wala siyang halaga. Kundi dahil hindi pa siya established sa labas. Wala siyang million followers. Wala siyang army ng verified accounts na sabay-sabay magpo-post. Wala siyang bigating pangalan na automatic magdadala ng casual voters. Ang meron lang siya, tayo. At dito papasok ang pinakamabigat na katotohanan. Kung tayo ang meron lang niya, ibig sabihin tayo rin ang tanging depensa niya. Ikaapat, mahina siya sa polls at engagements. Masakit sabihin, pero kailangan. Sa digital age ng PBB, ang lakas sa polls ay hindi lang ego boost, indicator yan ng awareness at momentum. Hindi ibig sabihin na walang value si Heath dahil mababa ang numbers. Ang ibig sabihin lang nito, mas konti ang naaabot natin, mas konti ang nakikita ang laban niya, at mas konti ang nadadala ng hype. Habang ang iba, kahit tahimik ang fandom, lumalakas sa exposure, si Heath, kailangang trabahuhan bawat boto. At ngayon, ito ang personal take ko bilang viewer. Dito nagiging delikado si Heath, hindi dahil mahina siya sa loob, kundi dahil tahimik ang lakas niya. Sa loob ng bahay ni Kuya, malinaw ang values niya. Makita mo ang respeto, pananampalataya, at prinsipyo. Hindi siya yung maingay. Hindi siya yung palaban sa camera. Siya yung tipo ng tao na mas nararamdaman kaysa napapansin. At sa totoo lang, minsan, yan ang hindi agad nabebenta sa botohan. Pero dito rin papasok ang constructive criticism. Kung may kailangan pang iangat si Heath, ito ay assertiveness sa presence. Hindi niya kailangang magbago ng ugali. Hindi niya kailangang maging someone else. Pero sa puntong ito ng laban, kailangan niyang mas iparamdam kung bakit siya dapat manatili, hindi lang sa values, kundi sa impact. At sa atin bilang supporters, may mas malaking responsibilidad. Huwag tayong umasa sa idea na, marami naman tayo. Yan ang pinakamapanganib na mindset sa eviction week. Kapag iniisip mong marami ang boboto, mas maraming hindi boboto. Kapag iniisip mong kaya na, mas maraming tatama rin. At kapag dumating ang resulta, saka natin sasabihin, sayang. Ito na ang punto na kailangan nating aminin. Dehado si Heath ngayon kumpara kina Sofia at Caprice. Lamang sila sa exposure, lamang sila sa network, lamang sila sa natural recall ng masa. Pero may isang bagay na hindi nila kayang tapatan basta-basta. Ang kwento ni Heath, isang kwento ng tahimik na growth. Isang kwento ng lalaking hindi umaasa sa drama para mapansin. Isang kwento ng taong nanindigan kahit ilang beses nang sinubak ng nominasyon. At kung may oras na kailangan niyang maramdaman na hindi siya nag-iisa, ngayon yon. Kaya oo, kabahan na tayo.
Hindi para mataranta, hindi para manira ng iba, kundi para kumilos. Huwag tayong makampante. Huwag nating gawing multo ang mga deserving. Huwag nating hintayin ang sayang bago magising. Kung umabot si Heath sa big night, hindi iyon dahil madali, kundi dahil pinili siyang ipaglaban kahit mahirap. At sa laban na to, malinaw ang tanong. Kung hindi tayo ang lalaban para kay Heath ngayon, sino pa? BBS Heath, ngayon, hindi bukas.